Hello Melgoers all over the world! And yes, nandito na nga tayo sa may Hong Kong. Pero bago namin kayo ipasyal, gagawa muna kami ng maikling video para naman to doon sa mga nagtatanong kung paano ba makakakuha ng free airport lounge access sa may Marhaba Lounge sa may Terminal 1 and Terminal 3. And ano nga ba yung mga pagkain? Kamusta ba experience? Etong lahat ng ito ay para sa inyo. Kasi syempre, di ba, nakapag-pugs na tayo. So, alam niyo naman kayo, ang hirap niyong pasayahin. Gusto niyo i-compare pa? Joke lang. Of course, dahil sa malakas kayo sa amin, this time magmamarhaba naman tayo. Pero syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe at i-like at i-follow nyo na po kami sa aming mga social media accounts. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go, drop everything and just go. Hello everyone! So, eto na nga yung video na hinihintay ninyo tungkol naman sa may free airport lounge sa may NAIA Terminal 3, ang Marhaba. So, nakapag-pugs na tayo last time. Nakita nyo na. Sa mga hindi pa nakakakita, hanapin nyo lang sa may video namin. Hanap-hanap din pag may time. So, ngayon naman, magmamarhaba naman tayo. So, sa mga may hawak ng RCBC credit cards, panoorin nyo to kasi baka malito kayo. Kasi dati, meron kayong Marhaba. So, now, wala na. Nasa may pugs na kayo. So, ano-ano pa nga ba yung mga credit cards na pwede na meron kayong free access? At syempre, hindi naman lahat may +1. Meaning, merong credit cards na pang card holders lang. Meron din namang credit cards na merong +1. So, ibig sabihin, dalawa kayong papasok ng companion ninyo. So, pero syempre, bago yon, lahat yung sasabihin namin bago matapos tong video na to. Kaya relax lang kayo dyan. So, this time, ipapakita po muna namin yung mga naging experience namin. No, naging experience ko sa may Marhaba. Social tayo ngayon, guys, kasi dalawang airport lounge yung pwede nating puntahan. Di ba nung last time, ang gamit lang namin BPI Visa Signature na sa may PAGS. So ngayon, pag-uwi namin, nung galing kami sa Bali, nag-apply kagad kami ng credit cards na pwede sa may Marhaba para maiba naman yung experience natin. So nagmarhaba naman tayo. So, mamaya sabihin ko sa inyo yung mga credit cards na pwede sa may Marhaba. Tapos yung credit card ko na in-apply, sabi doon sa may website nila, tsaka nung tumawag ako, good for 2 daw yun. Tapos ngayon, nung pumunta na kami dito, bago kami rito pumunta, just to make sure, good for 1 lang daw. Yun ang problema. Yung kay Enzo na credit card, for delivery pa lang next week. So, nauna yung sa akin. So, titignan natin kung ano ba talaga yung totoo. Yung kung good for 1 lang ba siya o good for 2. Na kung hindi talaga kami pwede dun sa may Marhaba, okay lang. Kasi pwede naman nga kami dun sa may PAGS. Kasi pareho naman kami may credit card na merong complementary doon sa may airport lounge na sa may PAGS. Although yung kay Enzo, kahit yung kay Enzo lang okay na kasi may with companion din siya. Yung sa akin din with companion. So, ang ibig sabihin nun, kung may kasama pa kaming dalawa, so pwede siya. 4 kaming pwedeng pumasok ng PAGS. So, titignan natin sa may Marhaba kung ilan ba talaga. Kasi ito yung first time namin sa may Marhaba. And then guys, ganito kasi nangyari. Nung last kasi napunta namin dito sa may airport, yung sa may Bali, grabe, pinaghintay kami ng 1 hour dun sa may PAGS kasi ang dami na nga credit cards na pwede na dun sa may PAGS. Nalipat kasi yung RCBC. Yung RCBC from Marhaba, nalipat siya sa may PAGS. So, ang dami. Kasi ang dami na talagang nagla-lounge. Tapos yung Marhaba, walang pila. Kaya pag-uwi namin ni Enzo that time, sabi ko, naku, hindi to pwede. Kailangan magkaroon tayo ng credit card na merong Marhaba. Hindi para mangutang, guys. Siyempre, gagamitin lang natin yung privilege. Kasi siyempre, sayang din naman yung mga complementary. Kasi, kesa kakain ka sa mga ganito, guys, mahal yan. So, titignan natin. So, ang Marhaba ay sarado pa, na supposedly dapat bukas niya 5 o'clock. So, titignan natin mamaya. And then, ito naman yung PAGS. Ayan, parang may naghihintay din sa may labas. So, baka sarado pa din. Kasi 5:30 pa lang, guys. So, ayan, guys. Another kaunting stress. Hindi na susunod yung oras nila. Katulad dito, itong PAGS, dapat bukas na siya ng 5 a.m. Kasi today is Monday. Pero meron siyang mga time na 24 hours, ha. And then, same thing with Marhaba. Yung Marhaba, dapat bukas na rin ata siya ng 5 or 6, hindi ko alam. So, tignan natin kung ano yung unang magbubukas. So, kapag unang nagbukas yung PAGS, sa PAGS muna tayo.
And then mamaya, kapag bukas na yung Marhaba, lilipat ako sa Marhaba para maipakita ko naman sa inyo kung ano yung mga food nila. And then may pakita namin sa inyo yung buong Marhaba na lounge. Kasi hindi nyo pa yun nakikita or hindi pa namin yung sa inyo na ipapakita. Ang naipakita pa lang namin ay ang tag. So, hintay-hintay lang tayo. So, parang ngayong araw na to, itong travel namin na to, parang waiting game lahat. So, guys, bukas na yung Marhaba. Yung pags hindi pa. So, babay muna tayo kay Enzo. See you later! So, ayan. So, ngayon naman ipapakita namin sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung Marhaba. So, ito yung first time natin na magmamarhaba naman tayo. Kasi ilang beses na natin na-try yung pugs, di ba? So, ito yung first time natin itatry yung Marhaba. And we're so happy kasi mas nauna siyang nagbukas kaysa sa may pugs. So, guys, it's 5:30 a.m. And tignan nyo, guys, wala pang tao. That's why, pag-uwi namin galing sa Bali last month, naghanap kagad kami ng credit cards na pwede sa may Marhaba. Kasi nga, that time yung pugs, grabe. 1 hour kami naghintay. Siyempre, nahiya naman ako So sa Enzo nandun na sa may kabila, pero lilipat din kaagad tayo pagkatapos ko mag-vlog. Para lang maipakita ko lang sa inyo kasi ito nga yung first time natin. So itutour ko na kayo. Ito yung kanilang mga food. So meron dito, of course, meron ditong mga pastries, meron ditong mga breads. Ooh, there. And then coffee. Ganun din, meron din ditong mga liquor. Then guys, ito pa. So lahat to free to. Meron dito mga soda, mga soft drinks, and then yung mga beers. So, lakad na tayo. So guys, dito nga merong rice meal. So ito yung mga ulam nila guys. So, meron ditong beef na Bicol Express. And then meron din chicken adobo. Tapos dito, ayan o, merong fried noodles, pansit. So ito, pagka rice meal, mas okay dito sa may Marhaba. So, syempre, kain muna tayo. So, guys, ito na yung ating food for today dito sa may Marhaba. So, ito guys, syempre, kumuha kaagad ako ng beef na Bicol Express. First time ko yata makakatikim ng beef na Bicol Express. Tapos, syempre, merong chicken adobo. And then, kumuha na rin ako ng pansit. Tapos, brownies. And then, syempre, Coke. So, lahat to guys, unlimited to. Pwede kayong kumain ng kumain. Pero, ayun na nga. Nandito pa lang ako sa may Marhaba. Gusto ko na kagad lumipat doon sa may pugs. Kasi doon sa may pugs, ang pinaka-favorite ko talaga doon, yung siomay at saka yung congee. So, kain lang tayo rito saglit. And then, mamaya, lilipat tayo doon sa may kabila para makasama na natin si Enzo. Guys, so ito na, nandito na si Enzo. Lumipat na ulit ako dito sa may pugs kasi doon mag-isa lang ako. So, nandito siya. Ayun na nga, so next week, pag dumating yung card niya, so pwede na kaming dalawa doon. Kasi yung card namin, doon sa may Marhaba, wala siyang +1. So, para sa may card holders lang siya. So, mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga cards na ina-accept doon sa may Marhaba. Pero, nainggit na ako sa kanya. Kukuha na rin ako nito. Kasi doon rice meal, hindi ko nga naubos guys eh. And then syempre gusto ko dito ng siomay. Guys, ito na yung food natin. So ito meron ditong cheesy, at tawag ito? Cheesy macaron. Cheesy macaron. Kala ko kanina baked mac. And then of course, kumuha na din ako ng siomay. Actually nabusog na kasi doon sa may kabila. Nag-rice meal talaga ako. Ang lalantakan ko na lang dito, yung ice cream. Pero actually mas masarap yung last time. Hindi ko alam pero wala yung tatak eh. Ito kasi may tatak-tatakan. Big scoop. So, titikman natin. Ay, vanilla lang ngayon. Yung lasa kasi chocolate na chocolate. Parang choco-mousse yung lasa niya. Ito, vanilla. Kaya kayo dun, guys. Basta, pwede kayo mag-apply ng mga credit cards. Mag-apply kayo. Lalo na kung nagta-travel kayo. Hanap kayo ng mga credit cards na merong mga perks. Katulad nito, yung free airport lounge pa lang guys. Grabe, mai-enjoy nyo talaga siya. Tapos merong credit card. Mamaya sabihin ko sa inyo, merong credit card na pwede sa may pugs. Tapos pwede pa sa may Marhaba. At yun yung card ko guys. So guys, ayan na yung naging experience ko sa Marhaba. So ayun na nga, si Enzo, hindi nga siya nakapasok. Kasi naman, galaw-galaw naman sa may security bank. Ang tagal nung delivery nyo ng card. Charot! So ayun na nga. So, ulitin ko lang yung kwento ko ha. Kasi
grabe kasi ngayon yung nangyari sa Maypags, hindi naman kami nagre-reklamo, free lang naman to. Pero I mean, ang dami na kasing tinatanggap na credit cards ngayon doon sa Maypags. So, ang nangyayari ngayon, ang haba na talaga ng pila, maghihintay ka talaga ng 1 hour, lalo na kapag yung peak hours ng travel ninyo, yun yung hapon, yung siguro mga 4 to 8 p.m., grabe yung pila dyan. Talagang iiwan mo muna yung number mo, magpaparegister ka, tapos tatawagan ka nila. So yes, ang dami nang nagre-reklamo. Actually, meron kaming sinalihan na group, yung Kaskasan Body. So, ang dami doon nagreklamo. So, syempre, sinasabi nung iba na ngayon hindi na daw nila nararamdaman na premium yung cards nila kasi parang ang dami na daw na nandun sa may airport lounge. So, yung kabilang side na yun, naiintindihan ko. Yung sa may other side naman, naiintindihan ko rin naman kasi at least now, mas marami tayong nakaka-experience nito, di ba? So, yun lang nga lang, sana na lang, mas ma-manage na lang ng kaunti para lahat tayo ma-enjoy natin kasi hindi rin naman natin ma-enjoy kung kailangan natin maghintay ng 1 hour or kung minsan lang naman kayo magta-travel, dead man na, maghintay na lang tayo. So kung gusto niyo mag-stay doon ng 3 hours, so punta kayo sa airport ng 4 hours before your flight. I mean hindi, maglaan kayo ng 4 hours before your flight para yung 1 hour paghihintayin ninyo sa Maypags and then yung 3 hours naman yun i-enjoy nyo yung pag. So, ito na nga yun. So, kung ayaw nyo maghintay, ang gawin ninyo, mag-apply kayo ng mga credit cards na merong free access sa Marhaba. So, yun yung ginawa namin. Pag-uwi talaga namin, guys, nag-research kami ng mga credit cards and then in-applyan namin 3 or 4 doon para sure na kahit isa merong ma-approve. So, na-approve naman kami ni Enzo pareho. Magkaibang cards yung na-approve sa amin. So, ito yung mga cards na merong free access sa may Marhaba. So, lagay ko na lang din dito. So, ito yung picture niya ha. So, basahin nyo na lang. So, karamihan dito, BDO. So, ito yung mga BDO. Hanap na lang kayo. Kung naka-BDO na kayo, tawagan nyo na lang yung customer service ninyo. Pwede kayo magpa-upgrade kapag sa tingin nyo yung cards ninyo wala doon. So, usually sa BDO, puro to mga Amex. Pero yung mga Platinum, and then sa may Security Bank naman, ang meron lang, yung kay Enzo, yung Security Bank din na Platinum, and then yung World meron. Tapos, ito ang marami guys. Yung Union Bank, ang dami ng Union Bank guys. Yung Gold Visa meron, tapos yung mga Platinum nila meron, yung Cebu Pacific meron. So ayun, hanapin nyo lang doon ha. And then ngayon, ang dali na rin ma-approve sa may UB. Actually, si Enzo, na-approve siya sa may UB, kaya lang ang nangyari, mali yung pinadala. Kasi ang merong access, yung UB Gold, ang pinadala kay Enzo, yung UB Gold Visa Rewards, something like that. So yun ha, tanong nyo yung mabuti, dapat yung UB Gold lang, yung ganito itsura niya guys, eto, ganito, wag yung may Go Rewards. Wag yun, hindi yun, ibang gold yun, wala yung access sa my airport lounge. So sa Enzo, pinakancel ka agad namin pagdating. I mean, pinakat agad namin, hindi na namin inactive. So ayan na yung mga cards na meron sa may Marhaba. Pero ito yun guys, kumapit kayo. Yung card ko ay pwede sa may Pags at pwede rin siya sa may Marhaba. Social, no? So ano ba yung card ko? Ang card ko ay AUB Platinum. Ito yung itsura niya guys. Wag na i-actual lang ipakita ko sa inyo. Ayan, ganyan. So itong AUB Platinum, pwede ako sa Pags, pwede din ako sa may tawag nito sa Marhaba. At ito pa, yung kumapit kayo. Pwede rin ako sa mga domestic. For example, meron din kasing Pags na domestic. Meron din Pags sa may Davao, Puerto Princesa, tapos meron din sa Cebu, meron din sa may, saan nga yun? Sa Clark. So ayan, so ang dami nung UB, ay ang dami nung AUB na pwede. Yun nga lang guys, ang nakakalungkot doon, pang isang tao lang siya, sa may card holder lang siya. Akala ko kasi pwede siya sa may with companion, kasi nung nag-apply ako, ang linaw nung sinabi sa akin, with companion siya. So pag-uwi namin ng Pilipinas, tatawagan ko kaagad yung AUB. And then eto na yun, yung mga UB cards din, pwede din. Lahat nung sinabi kong lounges, pwede din kayo. So yun yung maganda sa may UB. And madali ngang magpa-approve. Kaya go na.
yun na lang yung gawin ninyo. Ang payo namin sa inyo kung nagta-travel kayo, go for it kasi ang laki ng matitipid ninyo kapag meron kayong airport lounge. Kasi di ba nga, gaya nga nung sabi namin sa inyo, kami kasi kumakain kami dati, kung gusto namin magtipid, mag-siomai rice kami, yung siomai rice 150 pesos. Mag-soft drinks ka, magkano din. So nagagastos namin isang meal lang 300 pesos each. Ngayon, kapag medyo nakakaluwag-luwag, nag-chicken kami. So nagagastos namin, nagwa 1,000 kaming dalawa pareho. So di ba, ang laking tipid na rin nun. Basta nga, kapag meron na kayong credit cards, ano na lang talaga, kaskas wisely. So kami, nag-credit cards kami, hindi para dumami yung utang namin. Baliktad, para dumami yung rewards namin. So ang ginagawa namin, bayad kami ng bayad using our credit cards, pero hindi namin yun kumbaga inuutang. Ang ginagawa namin, pagkakaskas namin, kunyari 2,000 pesos yun, binabayaran agad namin ng 2,000 pesos, itinatabi na kaagad namin, para pagdating na due date namin, hindi na kami maghahanap kung saan kami kukuha ng pambayad kasi naipon na namin. Ganun yung ginagawa namin. So, yung mismong points na lang yung pinapakinabangan namin. Katulad niyan, last time nakapag-redeem kami ng 3,000 pesos worth of sa may Grab Food. Para naman yung sa may credit card ni Enzo sa may BPI. And then, eto na naman. Meron na naman kaming mariredeem na 5,000 pesos kasi kinaskas namin yung BPI ni Enzo para sa business, sa lahat ng gastusin, para meron kami accumulated na 200,000 pesos for 2 months. Ang kapalit noon, magkakaroon kami ng 5,000 na voucher. So yun yung mga kinukuha namin, guys. Hindi utang. So mahirap mabaon kasi sa utang. So anyways, medyo lumalayo na tayo. Napunta na tayo sa credit cards. So ayun lang yun. So kung gusto nyo magkaroon ng free access, go na. Magtanong na kayo kung wala pa kayong mga credit cards. Kapag wala pa kayong credit cards, medyo mahihirapan. Pero posible, huwag kayong mag-alala, posible. And then, kung meron na kayong mga credit cards, madali na. Basta ang importante lang, alamin nyo lang kung ano yung mga merong airport lounge. And then, kung meron na kayong card, halimbawa, yung card nyo, BPI, pero iba na walang airport lounge, pwede kayong magpa-upgrade. Huwag kayong mahihiyang magtanong sa branches ninyo kasi tutulungan nila kayo. Ayan, so sana po nakatulong po sa inyo itong video na to and sana one of these days ma-experience nyo rin mag-airport lounge kasi guys, ako na nagsasabi sa inyo, once na-experience nyo na siya, parang aayawan nyo na talagang maghintay doon sa may boarding gate ninyo kasi sobrang nakaka-relax talaga sa may mga airport lounges. Plus, habang nagre-relax ka, pwede ka pang kumain at uminom-inom. Ito pa yun, guys. Nakapag-sharon pa kami ng drinks. So hindi namin alam kung allowed, pero feeling ko allowed naman kasi as in hawak-hawak namin yung drinks nung lumabas kami. And sa mga napapanood, nababasa naman namin, pwede. So ayun, so ang laking tipid nun, guys. So ayan ha, magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating Hong Kong travel vlogs. Bye everyone!